Hello po, good day everyone. Bali ito po ay isa sa inspiring story ng genre. Bali si customer tumawag po sa messenger, nag-i-inquire about sa t-shirt printing natin na gagamitin daw po nila sa team building nila. So since sa messenger siya tumawag at nagtatanong rin siya kung anong mga available colors, inopin ko po yung cam. Dinala ko po siya sa may hot deals natin, yung naka-display doon na color references. Then, parang nag-virtual tour na rin kami. Pinakita ko sa kanya yung mga available and then yung quality ng print. Then, nagtanong siya kung ano ang ginamit na print. Na-discuss ko naman po sa kanya na DTF. So, ngayon, sabi ni customer kung may sizer daw tayo. Sabi ko naman, may size chart naman. Isisend ko sa kanya after mag-usap. Then, biglang napatanong si customer if pwede daw sila magsukat ng usual. Sabi ko naman, pwede naman ma'am, since pumasok sa isip ko dual purpose to close the deal and then makapag-direct marketing na rin po sa kanila. Sabi ko ma'am, pwede naman po kami mag-visit sa company nyo po. Taga saan po kayo located? And then kung anong industry kayo. Sumagot naman si ma'am na call center daw, which is BPO. And then nasabi niya Clark. Sabi ko, ma'am, sige, pwede po ba akong mag-visit dyan? Sabi naman niya, pwede naman daw, basta mag-ano lang kung kailan pupunta. Sabi ko, ma'am, kahit bukas, ma'am, punta po ako dyan. Then sabi niya, sige, ma'am, mag-sit ako ng para makausap nyo din po yung, namin, yung boss namin. So, sabi ko naman, sige, ma'am, nag-sit kami ng oras, kung anong oras ako pupunta. Then, yun. Kinabukasan po, since naalaman ko naman po na sa BPO sila, since may mga customer naman tayo sa call center, usually ang mga nila is uniform, polo, full blade, and then bomber jacket. Then yun, kinabukasan po niready ko po yung mga dadalhin ko, yung sizing ng t-shirt natin, extra small to triple XL nagdala po ako. Then doon sa requested niyang kulay, which is M-gray, and then yung navy blue. Then while nagsasizing, tinitingnan nila yung quality ng t-shirt natin, nag-sizing na yung ibang staff. Sabi ko, ma'am, baka gusto nyo po magpagawa ng ibang uniform sa mga ibang staff nyo po. Sabi ko, mayroon ako dala dito ma'am na mga polo shirt. Ito po ito. Sabi ko, ma'am, sa jacket ma'am, nagpapagawa po ba kayo? Sabi naman niya sa akin na mayroon na daw sila supplier ng corporate jacket. Sakto mayroon din akong dalang corporate jacket. Sabi ko, ma'am, mayroon kaming corporate jacket dito. Baka gusto nyo magpagawa ng corporate jacket. Ay, ma'am, may supplier na kami. Yun, sagot niya. Sabi ko, ma'am, para isa na lang po yung kausap nyo po. Tapos, malay nyo, ma'am, mas mababa yung price namin. Sabi niya, hindi, ma'am, sa t-shirt lang ngayon ang papagawa namin. Baka next time na lang. Siyempre, ako naman, dahil gusto ko makabinta pa ng malaki, na dapat sana ang papagawa lang nila is 6,480 lang yung amount. Yung kinonvince ko si ma'am na, ma'am, ito po, baka gusto nyo po, magkano ba ang kuha nyo dun sa supplier nyo? This is na-mention niya sa akin, 700 plus. Sabi ko naman, ma'am, kaya yan babaan. Tapos borda pa. Tapos, yun, nakita niya, nagandahan sila dun sa jacket natin. Yung sa kanila, manipis lang daw po. So ngayon, nakita ko na interested sila dun sa jacket, lalo na nandun yung si Ma'am Maria, yata ang pangalan nun. Sabi niya, ang ganda ng jacket nila. So parang nakuha ko yung attention nila dun sa jacket. Sabi ko, ma'am, bakit din na lang kayo sa amin? Sabi niya, nag-ano na kami dun sa supplier. Sabi ko, ma'am, hindi pa naman siguro kayo nagbabayad para isa na lang kausap nyo. Then sabi niya, sige, pag-uusapan namin. Tapos sabi ko, sige ma'am, para pag mambigyan ko kayo ng freebies, ganyan-ganyan, free delivery. Tapos yung parang, talaga, ganyan. Sabi ko, opo ma'am, tapos bababaan namin yung presyo nyo po. Kaya namin babaan yan, yung binibigay ng supplier nyo po. Since nabanggit niya nga, 700 plus. Tapos sabi ko, ma'am, meron ako dito mga polo shirt na dala. Tapos, yung color chart natin, may dala din ako. Sabi ko, baka gusto nyo makita yung ibang kulay ng polo namin at saka yung quality, ito po. Ay sakto daw, magpapagawa din sila ng polo shirt, which is doon din sa supplier nila. Sabi ko, sa amin naman, para isa na lang yung kausap nyo. Then, yun, sabi, sige, pag-uusapan daw po nila. Then, ito, na-discuss ko din yung isa, itong full sublimation sa kanila. Sabi ko, pre-layout na po, ma'am. Tapos, sabi ko sa kanya, tapos sabi niya, sige, pag-usapan namin. Pero sa ngayon po, t-shirt lang po ipapagawa namin. So, nakuha ko na yung sizes nila ng t-shirt, which is 36 piraso lang po yung ipapagawa sana. Din sakto dumating po yung boss nila.
Sabi ko, sir, bakit di na lang kayo magpagawa sa amin ng jacket? Sabi ko, para isang transaction na lang po tayo, then isa na lang po ang kausap niyong supplier. Dahil na rin siguro sa readiness ko, may dala akong mga sample, yun nakuha ko yung attention nila. Ang naging dito, sabi ng boss nila sa akin, sige sige, pag-usapan lang namin, then tawag agad kami to design nyo kung ano yung mga ipapagawa namin. Then pagbalik ko ng store, mga ilang minuto pa lang ako nakakarating, tumawag agad si Ma'am Sheila, sabi niya sa akin, ma'am, yung sa t-shirt, confirm po yon. Then yung sa jacket, magpapagawa na rin kami, which is yung corporate jacket. Kukunin ko lang yung mga sizes sa mga staff. And then bukas, masisend ko yung sizes namin. Bali, around 100 plus daw papagawa. So, natuwa naman ako kasi nagbunga lahat ng pag-sales ko sa kanila. Nagkaroon ng magandang feedback. And then, while waiting ako dun sa sizes ng corporate jacket, kinabukasan, nagano ulit si Ma'am Sheila na lahat ng na na-discuss ko sa kanila, like ng pulo at saka ng sublimation sa atin na ipapagawa. So, ang kagandahan dito, pag matyaga ka lang talaga at ready ka, at alam mo yung product natin, yung quality at saka yung service, ang magiging nito resulta is makluklose natin yung deal. Bali yun, instead na 6,000 plus lang ang papagawa ni Ma'am Sheila, ang naging total transaction nila is 126. Ang masishare ko dito is wag tayo mahiya mag-offer ng product natin, mag-suggest ng item natin. Kung alam naman natin na mas maganda sa atin, mas maganda ang item natin. Wag tayong matakot makipag-compete sa mga competitors kahit sabihin nila na mayroon na silang supplier, pa rin natin yung sa atin kasi kaya naman natin babaan ang price kasi sabi pa nga flexible ang pricing natin. Ang dito, dapat ang isa pang ko ma-share dito is kung may pagkakataon naman na makapag-offer tayo ng ibang items kay customer, gawin natin. Huwag tayong mahiya, maging confident tayo na kaya natin ang ipapagawa nila at kaya natin ibigay yung magiging order nila at price na kailangan nila. Ito namang isa din kay Sir Robert. Bali itong order niya, sobrang tagal to natapos. Pero hindi natin fault po nila. Ang nangyari nito, order siya 2024 June, nakapag-down siya, nakapag-layout kami, nakapag-sample din yung production natin. Tapos biglang sabi niya, hold daw muna kasi nagbago yung logo ng school, which is okay naman sa amin. Tapos nang sige na kami update kasi sobrang tagal nang maabot na ng taon, which is inaano na rin ako kasi ng accounting na overdue na yung ER. Which is hindi naman ako nagkulang ng follow-up sa customer kung ano na status, kung igugo na po. Tapos bigla siguro nakulitan siya, biglang sabi niya po is magre-refund na lang daw po siya. Siyempre hindi naman ako papayag na refund kasi hindi naman po natin fault naman po nila na nagbago sila nung design nila at isa pa sila naman ang naging cause ng delay ng order. So ang nangyari po dito, kahit hirap na hirap ako mag-English kasi foreigner nga dahil kausap ko lang to sa Messenger, then foreigner, so yun, puro English. Kahit hirap na hirap ako mag-English, hindi ako pumayag ng refund kasi ang nasa isip ko, kung refund to, kabawasan sa sales, sayang yung effort, sayang yung labor, maraming masasayang. So ang ginawa ko, sabi ko sa kanya, sir, willing na lang kami magantay dun sa design mo, pero ang refund hindi pwede hanggang sa nagtalo kami. Humingi ako ng backup nito kay Sir Ronald para tulungan ako magpaliwanag kay customer, pero natuwa naman ako sa ni Sir Ronald kasi parang chinalis niya ako. Sabi niya sa akin, kaya mo yan, kaya mo ipaliwanag kay customer, basta explain mo sa kanya ng maayos. So ako naman, since alam ko naman yung process, kung paano nabubuo siyang full sublimation, in-explain ko sa kanya na, sir, impossible na yung refund na nire-request nyo kasi nabili na po namin ang fabric. Sabi niya, paanong nabili yung fabric? Nagbago kami ng kulay. Sabi ko, sir, ang fabric na yan is white cloth pa lang yan. Hindi pa yan doon sa kulay. So, nabili na po yan. Sabi niya, babayaran na lang daw niya kung magkano yung amount ng tela na yon. Siyempre naman ako hindi ako papayag. Isa pa ER na yon.
So, parang maghahanap pa kami ng pantapal dun sa AR. Sabi ko naman, sir, hindi talaga pwede yung gusto nyo mangyari na refund. Tapos babayaran nyo na lang kung magkano ang naging expenses natin. So, sa katagalan ng usap namin, sa conversation namin, sa umabot sa pagtatalo, dahil alam ko ang proseso, so hindi ako pumayag. At dahil naman naging maganda naman po ang result nun, na convert naman into sales, walang nangyaring refund. Tapos ang kagandahan nito, dahil maganda rin ang naging service at naging maganda din naman yung quality ng nagawa natin, inano pa tayo doon sa website nila, pinost pa nila yung product natin, sinend pa sa atin yung video, nasuot nila yung uniform. Ang masishare ko dito na is kahit hirap na tayo magpaliwanag, kung alam naman natin ang proseso paano ginagawa yung product na yon, huwag tayo basta-basta papayag ng mga demand nila like refund kung alam naman natin ang proseso. Ang dito is, bawat gawa natin or bawat order ng customer, para magkaintindihan at hindi mauwi sa refund, dapat alam natin ang tamang proseso paano nabubuo ang order nila. Tsaga din lang at tamang paliwanag ang kinakailangan. Ito naman si BGT, regular customer po ito natin sila. Bali nag-re-inquire ito sila nung last year, November. So, nagano sila kung magkano daw natin uli bibigay yung long sleeve with reflectorize. Binigay ko yung previous price nila na binigay natin. Then, nagano sila kung pwede daw babain. So, bini-IF ko. So, na-approve naman ni Angelica yung budget ni customer. So, ngayon, nagtataka ako, wala akong nakukuhang feedback kahit nagpa-follow up ako, kahit tinatawagan ko, hindi ako nire-replyan ni Ma'am Marigold at hindi din sinasagot yung tawag ko since siya ang contact person ko sa BGT8. Then, nung mga na yata yun, mga bandang March, sige, di naman ako nagkulang ng follow up. Minsan sa isang linggo, 2 beses ako magpa-follow up. Wala talaga akong nakukuhang sagot. Siguro nakulitan sa akin bandang March si Ma'am Marigold, bigla niyang sinagot ang isang tawag ko. Ang sabi niya sa akin, matagal na daw siya resign, nung December pa daw, wala na siya sa BGT8. So ngayon sabi ko, ma'am, may previous inquiry kasi kayo sa amin. Makiki-update lang po sana ako noon. Pwede ko po ba makuha yung contact person na nag-handle about dun sa mga uniform? Binigay naman po niya sa akin yung number, din agad ko na contact si Ma'am Edith. Ako kay Ma'am Edith na, ma'am, may previous inquiry kasi sa akin si Ma'am Marigold, may pinakotisyon kasi siya sa akin by November, makiki-update lang po ako kung itutuloy niyo po yung plan yung paggawa ng uniform. Sabi naman niya sa akin, ay ma'am, pasensya na, wala kasi kaming contact sa inyo, ang may contact lang po sa iyo si Ma'am Marigold nga. Kaya nagpasalamat si Ma'am Edith na tayo pa daw ang kumontak sa kanila, na matagal na tayong hinahanap nila, hindi daw din sa kanila sumasagot si Ma'am Marigold. So ngayon, ang masishare ko dito, kung wag natin antayin na yung mga customer natin is yung kukontak sa atin, lalo na dun sa mga suki natin, pag naano natin na hindi na sila nagpaparamdam o hindi nagpapagawa, mag-reconnect tayo sa kanila, kasi parehas dito sa situation, matagal na pala resign yung purchaser nila. So, may stop yung paggawa nila sa atin. Ang dito is to win back ulit. Kontakin natin sila, gumawa tayo ng paraan na mahanap ulit sila, kasi suki na natin sila magiging continuous transaction na, or magiging tayong mapagawa nila ng uniform. Ang lang dito, dapat maging consistent tayo sa pagkukontak sa kanila, mawala man silang pinapagawa or mayroon sila pinapagawa, nandoon pa rin yung attachment natin sa kanila, kasi anytime at anytime magpapagawa yan sila sa atin. Iyon, nagbunga naman po sa pangungulit, sa pag-reconnect natin sa kanila, na win back natin, nagpagawa ulit sila sa atin ng 100 pieces na long sleeve with reflectorize, 6 na polo with embroidery at 2 sublimation. Bali, start lang po uli yan sa bagong mga uniform nila. As per Ma'am Edith naman, papagawa po uli sila dun sa mga bagong staff nila. Yan lang ang ko dito. Don't stop reconnecting or to win back yung mga regular client natin. Kasi magpapagawa at magpapagawa yan anytime. Yun lang po. Thank you.